Abangan nyo po yung nalalapit na laban ni Utol ngayong October 25 na po sa Kyrgyzstan. Magandang araw mga kababayan, ito ang pinakabagong balita sa mundo ng boxing. Unahin natin ang balitang mainit na matapos pumusta si Gervonta Davis ng tumataginting na $2 milyong ay biglang humirit ang kanyang coach, gusto raw nilang gamitin ay 8-ounce gloves. Para kay Tank, habang 10-ounce gloves naman ang isuot ni Jake Paul. Matapang namang sagot ni Jake, pababagsakin daw niya si Tank sa tulong ng payo mula kay Shakur Stevenson. Samantala, usap-usapan din si John Riel Casimero. Sabi ng mga detractors, ang mga pahayag daw niya ay simpleng real talk lang. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, higit pa ito, dahil binanatan niya ang mga boksingerong nagretiro ng walang napanalunang malaking titulo. Sa totoo lang, napatunayan na ni Casimero ang kanyang pangalan bilang isa sa iilang Pinoy na nakakuha ng world title sa iba't ibang timbang. Anuman ang mangyari sa mga tune-up fights niya, ang kanyang legacy ay nakaukit na at hindi na matitinag. At bago ang laban niya kontra sa Hapon na si Kainosuke Kameda, kumpiyansang-kumpiyansa ang dating multi-division champion. Napakaangas ng kanyang pahayag, handa raw siyang isugaw hindi lang ang 500,000 piso, kundi pati na ang kanyang girlfriend, dahil sigurado siyang mananalo. Mas lalo tuloy nag-init ang anticipation sa laban na ito. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang ilang kilalang content creators sa pagpuna kay Casimero. Madalas silang akusahan ng fake news, sabi ng mga taga-subaybay. Kung magiging patas lang sana ang mga kritiko, maaari rin nilang ipakita ang kabuoang kontribusyon ni Casimero, hindi lang sa loob ng ring, kundi pati na rin sa kanyang mga negosyo sa labas nito. Oo, maaaring hindi siya perpekto, pero hindi na may kakaila ang kanyang iniwang marka sa boxing. At eto pa ang mas malinaw na ebidensya ng pagiging bias laban kay Casimero. Nang talunin niya si Saul Sanchez via TKO, ang sabi ng mga haters, hindi pa raw tiyak kung anong ibubuga niya dahil hindi umaabot hanggang dulo. Pero kapag via decision naman ang panalo, sasabihin naman nilang, mahina na, dahil hindi nakapagpatumba ng kalaban. Kaya nga raw sabi ng ilan, mas mabuti pa si Wonderboy Martin, dahil para sa kanya, a win is a win, TKO man o decision, basta tuloy ang panalo. Main event po si Utol mga boss. Yung sinasabi po nila na undercard lang. Mali po yun. Main event po.